Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, atin pong itutuloy ang series na Armor of God, Shield of Faith, kalasag, panangga, or kalasag ng pananampalataya. So, sabi rito, Ephesians chapter 6 verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. So ayun, unang katuruan, punta tayo. Ang sabi rito, Christian are both offensive and defensive. So hindi lang tayo, so sabi parehas tayo, parehas na offensive at defensive. Hindi lang puro atake sa mga dyablo, or hindi lang puro pagsugod sa kampo ni Satanas, kundi defensive din tayo. Meron din tayong depensa or panangga kung sakali sa mga dyablo, ganun. So punta tayo sa ikalawang teaching. Sabi rito, Satan's flaming arrows includes deception. So kumbaga, yung mga palaso ni Satanas para sa atin is yung mga deception niya, or yung mga pangtutukso niya sa atin, yun yung palaso niya laban sa atin. Sabi dito is maaaring doubt, or pag nagda-doubt tayo, or pag hindi tayo naniniwala sa kakayahan ng Panginoon, na minsan sasabihin sa atin ni Satanas, tutuksoin tayo na totoo ba ang Diyos mo, ganun, totoo bang hindi kanya papabayaan, totoo bang kasama mo siya. So yung mga ganung bagay, sa pamamagitan nun is yun yung isa yon sa mga panglaban sa atin ni Satanas. So sabi, meron pa, pwede rin sa wealth, kayamanan. Sasabihin sa ni Satanas na yung mga material na bagay lang ang mahalaga dito sa mundo. Tutuksoin ka ni Satanas na yung mga material na bagay lang ang kailangan mo dito sa mundo. So mga ganong mga ganun bang tukso. Pwede rin sa flesh or sa laman. Sabihin sa'yo ni Satanas na isang beses ka lang mabubuhay dito sa mundo, kaya yung mga tawag ng laman mo ay gawin mo na, yung mga ganun, yung flesh. Tapos pwedeng sabihin sa ni Satanas, mga ganun bang atake. So pwede rin sa pride. Pwede nating sabihin na lahat, yung buhay ko ay para lang sa akin, ganun. Yung buhay ko ay para lang sa sarili ko, ganun. Nabubuhay lang tayo ng para lang sa sarili natin. So yung mga ganun ba, yung mga ganun panunok sa ni Satanas, ay yun yung mga pag-atake niya sa atin, yun yung mga pana niya sa atin, na sinasabi rito na yun, na kailangan nating salagin gamit ang shield of faith, or kalasag ng pananampalataya. So sabi rito sa ikatlong teaching, sabi rito, the shield of faith is complete trust in God. So yun, sinasabi rito na yung ating kalasag ng pananampalataya, or yung shield natin, or yung panangga natin kay Satanas, binubuo ito ng ating paniniwala or pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So hindi yung literal na shield na malaking shield or pangharang. Kumbaga sinasabi dito na yung shield natin, or yung panangga natin sa mga dyablo or sa mga kasamaan kay Satanas, ay yung paniniwala natin sa ating Panginoon. So punta tayo sa unang application. Paano ba natin may a-apply sa buhay yung kalasag ng pananampalataya na sinasabi? So sabi rito, be both offensive and defensive. So sabi, maging offensive tayo at saka maging defensive din. Tulad nga sabi ko kanina, hindi lang basta pag-atake, hindi lang basta pagsugpo sa mga dyablo or sa mga kasamaan. Dapat pati tayo may panangga din tayo, may pansalag tayo dun sa pang-atake niya sa atin. Ganun. So punta tayo sa ikalawang application na sabi rito, fight deception with faith. So tayo mga tao, labanan natin yung panunokso ni Satanas, labanan natin yung pag-atake ni Satanas sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya, ganun. So kung pagtatrust sa kanya. So punta tayo sa ikatlong application na sabi rito, practice trusting God completely.
So, sabi dito na completely maniwala tayo sa Panginoon, hindi 10%, 70%, 50%, 80%. So, dapat 100% maniwala tayo completely sa ating Panginoon. Dahil yun nga, yun ang magsisilbing panangga natin or kalasag natin sa mga masasama or sa mga tukso ni Satanas. So, ayun, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po and glory to God.